Ayan. Kaya ang sabi ng iba, hindi, sinulong nyo lang kasi natatakot kayo na baka ang sumunod na presidente ay si BP Inday. At kung ano-ano ang mga ginawa nyo ngayon, baka anihin nyo pagdating ng panahon. Di ba? Pero, yan ang sabi ng iba. Hindi naman sa... Ito'y haka-haka lang at... Kuro-kuro. Kuro-kuro. Ah. Kung hindi makatakbo si BP Inday, nandiyan ba si Pulong? nandiyan ba si Baste? May ibang tatakbo. May ibang tatakbo rin. Kasi siguro dahil yung Duterte. Paano mo, yung branding. alam nyo, branding, sabagay, sakaling talagang magmukhang kawawa si BP Inday dito, baka makakatulong pa ito doon sa papalit sa kanya. Doon susunod, malaman kaya parang natin. Hindi, ano? Alamin muna natin, ano nga bang nangyari dyan sa Kamara? Ha? At bakit biglang, di ba? Alam mo, mukhang hindi naman masabing biglaan no? Na ikinagulat ng iba. Dahil parang okay naman yung mga suot nila. Hindi, ang sabi niya, inaasahan na raw nila talaga. Oo nga. Planchado naman yung mga suot. Hindi naman gusot-gusot na minadali lang na pumunta doon. Malamang, kasama na sa script yan. Planchado. Hindi naman yan. Hindi naman natin nasasabing bigla lang nilang ginawa yan. Simula pa lang, planado na yan. Simula pa lang nung nagsalita na si BP Sara kung ano yung plano, alam na. Yung ginawa nga nila sa mga Duterte vloggers, kasama sa plano yun, kaso nga lang sumablay sila doon. Kasi siyempre, kahapon, di ba? Yung pinatawag. Malay natin kung i-contempt lahat ng mga vlogger. Tapos dito sa nangyari ngayon, na-impeach nila sa Kamara, walang masyadong makapagsalita kung mangyari yon. Kasi mga sikat na vlogger talagang pinili nila na inimbitahan doon. Kami nga hindi na isama kasi hindi naman kami sikat hindi makapag-live, hindi makapag-video yung mga sikat nating mga Duterte vloggers kasi naman ay bawal mag-cellphone doon pag na-contempt sila. Hindi nga lang nagtagumpay. Pero, gaya ng naisip natin, baka planado na talaga, matutuloy yung ginagawa nila. At ito na nga, merong 200 mahigit yung pumirma. May nagsaya na, may nag-happy-happy na, may kakilala ako, nagpainom na. Kasi si BP Sara ay na-impeach na. Excited naman kayo masyado. Meron pa sa Senado. Pero, baka kasama daw ito sa plano, sabi nila, na sa Hunyo na uumpisahan dyan sa Senado pagkatapos ng eleksyon. Ay, mukhang hindi maganda yan Kasi, hindi natin alam kung patas sila ngayon sa eleksyon. Kung patas yung gagawin nila, tapos, pag mas marami silang senador na sa kabila, ay lamang sila sa botohan. Di ba? Papayag ba kayo na pahintayin pa natin yung Hunyo bago nila umpisahan dyan sa Senado? Or pwede naman ngayon umpisahan nyo na. Hintayin pa natin yung gano'ng tagal. Tapos pwedeng hindi tayo sigurado kasi na malinis yung mangyayaring election ngayon Di natin alam. Kahit sabihin pa ng Pangulo na malinis, patas, maniniwala pa ba tayo dyan? Kagaya ngayon, sabi niya, hindi niya suportado yung pagpapa-impeach. Pero number 1 na pumirma yung anak niya, si Sandro Marcos. O di ba? Pero wag kayong mag-alala sa mga Duterte supporters. Kagaya ng sabi po dyan, kung magbumukhang kawawa si BP Sara ngayon, malamang mas lalong maraming papabor kahit sinong Duterte ang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Kaya kahit nga si Pulong Duterte, sino itapat dyan kay Pulong Duterte? Si Tambi? Agoy, malabo. Ito'y tuloy natin. Tingnan natin ang kwento ni Vic Sumintak sa naging impeachment na yan. Vic, ikwento mo nga, anong nangyari talaga? Nelson at Sir Benny, binigyan na kami ng photocopy ng transmittal ng impeachment, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, na ito ay galing mismo kay Secretary General Reginald Velasco. Doon sa kanyang memorandum, ang nandito ay memorandum for the Honorable Speaker, subject impeachment complaint against Vice President Sara Duterte
respectfully transmitting herewith the attached original copy of the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte, filed at least one-third. More than one-third ito, Nelson at Benny, dahil doon sa endorsement na ginawa sa plenary ay umabot sa 215 na mga kongresista ang lumagda at nag-endorso. So ito ay automatic na pinadala na sa Senado. Ba? Marami-rami na rin, pero inaasahan na po namin na marami talaga dyan sa Kamara, marami talaga dyan ang pipirma pag sa dating sa Senado. Kaya maganda kasi ngayon ay maumpisahan na nila dyan sa Senado. Huwag na hintayin yung matapos yung eleksyon para magkaalaman. Kasi baka meron na namang iba dyan, nagkukunwari na lang. Malay natin, di natin alam, kagaya kay Amy Marcos. O si Amy Marcos, sure ba kayo na hindi yan boboto para ma-impeach si VP Sara? Sigurado ba kayo? Ngayon, para malaman natin kung hanggang saan yung tapang niya na ayaw din niya ng impeach. Baka magkapatid eh. Yung kapatid niya sabi ayaw ng impeach. Si Amy Marcos kaya. Kasi ganito yan. Kung matapos yung eleksyon, tapos nanalo si Amy Marcos, tapos bumoto, di natin alam yung nasa isip niya. Wala tayong magawa. Kung boboto yan para ma-impeach si VP Sara, wala tayong magagawa doon. Decision niya yun. Pero mahirap magtiwala na ngayon sa mga Marcos. Mismong Pangulo natin ayaw mag-impeach na yan. Pero yung anak mismo niya nangunguna na pumirma, paano tayo maniniwala sa ganyan? Maniniwala pa ba kayo sa ganyan? Ay sus, ito tuloy natin ang kwento. Ang Office of the Secretary General. Yung ikaapat na impeachment ang siyang nagmaterialize na naipadala sa Senado dahil yung naunang tatlong impeachment, December 2, December 4, and December 20, na isinampa ng mga Kabayan Black at mga civil society group ay ipinadala na sa archive ngayon. Dahil hindi na ito matatalakay, dahil walang one-third support, ito ay dapat na dumaan pa sa Committee on Rules at saka sa Committee on Justice. Pero huling araw na ito ng sesyon, so wala ng oras, in-archive na. Dahil kung babalik man ang sesyon, by June 2 ay para sa opisyal na pagsasara na ng 19th Congress, yung tinatawag na adjournment sine J. So itong article of impeachment, yung ikaapat na permado ng 215, ay bahala na ang Senado. Dahil sila ay ministerial duty nila na mag-convene. Eto, bahala na ang Senado. Abangan natin yan. No? Abangan natin yan. Pero para sa akin, huwag na natin paubutin ng June. Magtrabaho na kayo ngayon. No? Para alam natin kung sino-sino yung boboto na o pipirma na ma-impeach si VP Sara. Kasi marami dyan sa Senado ang tumakbo ngayon sa pagka-senador sa 2025. Para alam namin na hindi na kami mabudol pa ng iba dyan. Siyempre, susuportahan natin yung hindi boboto, di ba? Ganun lang yun. Kung hindi sila pipirma, kung sino yung senador na hindi pipirma para ma-impeach si VP Sara, yun yung susuportahan natin sa eleksyon. Kahit hindi na-endorso ni dating Pangulong Duterte, kung hindi talaga siya pumirma, hindi pwede natin suportahan yun. Diba? Ganun lang yun. Mas maganda ngayon. Umpisahan nyo na yan.